Hello, Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na September bonus reading for pera and career. So Scorpio, kunin nyo lang po yung makaresonate kayo ha, and leave the rest. Use your intuition po para makuha nyo po yung para sa inyo. Tandaan, ito po ay gabay lamang at payo. Ikaw pa rin ang magdidikta ng buhay mo, Scorpio. Nasa kamay mo ang iyong buhay. Gawin mo ang nasa isip mo and sundin mo ang iyong puso. Okay? So, thank you again, Scorpio, for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking bagay po yan para sa akin every time po na meron tayong free reading for Scorpio po dito sa ating channel. Okay? So, from the bottom of my heart, thank you again for skipping the ads. So, Scorpio, na naghintay sa inyo ngayong buong September, pera and career. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the High Priestess. Beautiful. In the area of what you want, you have the Ace of Swords. Lovely. In the area of what you need, you have the Nine of Wands. Yes. In the area of what's affecting your current energy, you have the Three of Wands. Yes. In the area of your near future, you have the Five of Swords. Beautiful. In the area of what's of your challenge for the month, you have the Five of Cups. Interesting. In the area of your fortune, you have the Three of Swords. Wow, moving forward. Talagang nakabangon ka na from all the pain, for all the hardships. Very good for you. In the area of your divine messages, you have the Six of Wands. Beautiful. At ang outcome mo, ito yun, mamaya Scorpio, sabay-sabay siyang bubuksan at the end of our reading. But first, ano muna lingering energy in your background? You have the Death card. Wow. Transformation is your key this time. Okay? Meron ka daw mga makalumang paraan when it comes to your finances na kailangan mong baguhin. Halimbawa, ngayong buwan na ito, kailangan mong iwasan na yung impulse buying, yung mga impulsive decision. Ngayon, kailangan maging maparaan ka o ma-cautious ka, no? Maging pasensyoso ka when it comes to your money. Halimbawa, meron kang gustong bilhin dito, meron kang gustong bilhin dyan. Teka, tingnan mo natin dito kasi last month parang napalaki yung budget ko, napalaki yung gastos ko, kailangan kong tignan kung saan ako nagwawaldas o kung saan ako nagiging pabaya at some point sa yung expenses. Ngayong buwan na to, pinapayuhan ka na yung planetary alignment to be more on focus on budget. Okay? Karoon ka doon ng steady planning and smart priorities will protect your finances. Halimbawa, mahalaga ba to? Importante ba to? Importante ba yan? Baka naman pwedeng hindi natin bilhin o hindi na paggastosan, mga ganyan. So, ngayon kailangan na mag-transform ang iyong isip, ang iyong strategy at habits when it comes to your money and career. Meron din sa inyo, especially po early this month, ikaw yung pinapayuhan, especially po Sun and Mercury is in Leo, ngayong early September, na magkaroon ka ng focus sa yung public image, sa yung career and leadership. Okay? Kailangan daw i-showcase mo yung galing at magkaroon ka ng inisyatibo tungkol sa mga bagay na gusto mo. Kaya kung pagdating sa karera mo, parang dati takot ka mag-suggest o takot ka magbigay ng idea mo. Ngayon, kailangan mo magpakitang gilas para magkaroon ka na ng pag-angat sa iyong trabaho ngayong buwan na ito. In your mid-month naman po, meron kang shift pagdating sa focus mo kasi po yung Sun at Mercury po ay mag-move yan sa Virgo sa kalagitnaan ng buwan. Kaya kayo pinapayuhan na mag-networking, group activities, o kaya magkaroon ka ng talagang magandang planning pagdating sa yung trabaho. Group effort is what you need sa kalagitnaan ng buwan. Kaya kung dati, parang kaya mo namang gumawa mag-isa, kaya mo namang gawin mag-isa yung mga bagay-bagay, ito yung pagkakataon talaga ng networking mo at magkaroon ka ng maraming tao na tutulong sa'yo para ma-accomplish yan. So, may mga pagbabago kang kailangang i-implement in order for you to succeed this time. Transform in order for you to really rebuild something. Okay? At the center, you have the High Priestess. May mga bagay kang hindi naiintindihan. May mga bagay ka na parang sabi mo, ano ba to? Hindi ko gets. Bakit ganito nangyayari? Bakit ganito sinasabi niya? Bakit ganito yung ginagawa niya? Ito yung pagkakataon talaga na teamwork makes the dream work. Kailangan mo makipag-collab, kailangan mo makipag-ugnayan, you need to connect with other people to fully assess kung nasaan ka ba sa lugar na to. Halimbawa, sa trabaho, okay, may group effort, may teamwork, kailangan ng tulungan, kailangan mo makipag-engage, kailangan mo makipag-usap, makipag-communicate to see kung gaano ko ba pinapahalagahan, am I growing? Meron ba akong paglago sa trabaho na to o wala? May mga ganyan. So, na-figure out mo yan. Kung meron ka mga bagay na hindi naiintindihan, ito yung buwan na to na kailangan mo asahan ng iyong intuition. Asahan mo yung mga gut feeling mo. Parang, parang may mali dito ah. Parang may something dyan.
kailangan mong tignan yan. Pakinggan mo yung sinasabi ng puso mo. Napakalapit mo ngayon sa yung spiritual power. Especially po, may buwan dito, may two images of moon. Ngayong buwan po ito, kung kayo po ay nakapanood ng ating September 2025 reading for Scorpio, nabanggit ko dyan na meron tayong dalawang eclipses. Okay? Yung una, lunar eclipse in Pisces on September 7, and then meron tayong solar eclipse on September 21 in the sign of Virgo. So, dalawang eclipse ang maka-apekto sa'yo. Both eclipses are all about changes, ending something, beginning something, or meron ka malalaman na katotohanan about something na magbibigay ng bagong direksyon sa ginagawa mo. So ngayong buwan na ito, pakinggan mo lamang, pakiramdaman mo, no? Napakalakas ng gut feeling mo, yung intuition mo, yung kutob mo. Kaya lagi mong yung papakiramdaman, titignan para alam mo kung ano yung dapat mong gawin. Kapag meron ka nalaman dito, dapat ina-actionan mo. Yun pala sinabi niya. Ayaw pala niya sa akin. Yun pala ang gusto niya makuha sa presentation na to, parang ganyan. So always keep up with the changes para alam mo yung ilalaan mo na action moving forward, okay? Kailangan talaga to yung kutob mo malakas, yung power mo malakas, okay? The High Priestess being clarified by the Page of Swords. Especially, the more you know, the better, okay? Page of Swords kasi, siya yung uri ng tao na parang siyang bata, matanong siya na parang, ay ano yan? Ay tungkol saan yan? Ay paano yan? Ano ibig sabihin nito? So, kung meron ka mga bagay na hindi naiintindihan, itanong mo. Hindi yan luxury. Yan ay right mo, karapatan mo yan. Especially tungkol sa trabaho, sa pera, kung halimbawa meron kang inaasikasong purchasing, may mga binibili ka. Kapag merong hindi ka naiintindihan sa budget, sabi mo, ay bakit ganito? Pag ganito ibabayaran ko, tama ba to? Maganda ba yan? Sustainable ba yan? Matibay ba yan? So kung meron ka mga hindi naiintindihan, especially sa mga binibili mo at pinagagastosan mo, itanong mo, karapatan mo yan, okay? Nakita ko rin dito na abang-abang ka daw sa mga email, chat, call, text. Baka meron ka nakakaligtaan na hindi mo nababasa. Tignan mo na. Baka meron palang update doon tungkol sa inaasikaso mo. Nakalagpas ka na pala sa due date. Naku, kailangan tignan mo yan mabuti. Especially yung mga bills, yung mga bayarin, yung mga due date, yung mga hinuhulugan. Kailangan daw on the dot ka dyan. Kaya kailangan nakabusisi yan sa'yo at nakafocus ka doon. Nakita ko rin dito na umiwas ka daw muna sa mga chismisan sa GC. I don't know why. Paalala sa iyo yan ng spirit guides mo na baka magdulot yan sa iyo ng problema. Kaya make sure na kung may mga chismisan o mga issue, mga secret sa work, sa pamilya, umiwas ka na ha para hindi ka maapektuhan. Okay? Paalala rin sa iyo this time when it comes to your contracts, baka meron ka mga pinipirmahan. Paalala sa iyo na basahin mo munang mabuti. Kung meron kang hindi naiintindihan, itanong mo sa expert. Meron mga law expert ka siguro kakilala o may mga tao na may gamay yung mga kontratang yon. Alamin mo, huwag kang pipirma hanggat hindi mo totally nalalaman yung kabuuan ng pinapasok mo, okay? Napakagandang paalala for you. At the area of what you want, you have the Ace of Swords. Ace of Swords all about your communication. Kailangan daw makipag-usap ka ngayon. Halimbawa sa trabaho, merong hindi matapos-tapos, meron pang nakabinbin na mga work, pag-usapan na. Huwag nang patagalin. Kung ito man tungkol sa pera na parang humihingi ka ng loan or nakipag-negotiate ka or communication, the power of you is your right to ask and have a clear agreement, no? Hindi pwedeng ikaw ang patalo, hindi pwedeng siya lagi ang panalo, kailangan pantay, equal. Kaya kung meron ka mga bagay na parang sabi mo, uy, parang lugi ako dyan na, uy, parang hindi maata pantay, kausapin mo na. Kung meron ka talagang bagabag sa puso mo, meron ka nararamdaman na parang sabi mo, parang may something dito, parang hindi yata okay ang feeling ko dyan. So pag-usapan na, the power of you this time is really communication. Especially po, nasa Virgo season tayo ngayon, September, kailangan talaga na yung bibig mo yung maboka ka, masalita ka. At dapat hindi ka na may misinterpret, kung meron kang gustong sabihin, may interview sa inyo, baka papasok kayo sa interview or training, kailangan talaga maganda ang iyong pananalita. Iniisip mo munang mabuti bago ka magsalita, okay? At para maging bala mo yan para hindi mo maging para maging asset mo yan at hindi maging liability yan, okay? Nakita ko rin dito na parang meron kang gustong mapanalunan o gustong ilaban hanggang dulo. Sabi mo, gusto ko makuha yan, ilalaban ko to. So ngayon, kung nahihirapan ka, go lang, push lang at maging clear sa mind mo kung ano yung nilalaban mo, okay? Hindi pwedeng bira lang bira. Kailangan clear sa'yo kung anong gusto mo sa tinutumbok mo this time para alam mo yung pinapasok mo, okay? Ace of Swords, Two of Pentacles. Yes, balance.
nakita ko rito na pag-isipan daw mabuti bago umaksyon o bago magsalita. I don't know why. Napakatalas daw ng dila mo ngayon, Scorpio. At napakabilis ng isip mo. Napakabilis ng isip mo to the point na bigla-bigla ka lang magkasalita na hindi pa nag-iisipan. Okay? Very, very mindful, very, very careful ka ha. Hindi pwedeng emosyon na papairalin mo. Alam ko, very passionate ka. Kung minsan nga napakatigas pa ng ulo mo. Kaya ito yung pagkakataon na, uy, preno muna tayo. Pag-isipan muna natin bago tayo magsalita, bago tayo umaksyon para hindi maapektuhan yung mga nilalakad natin. Okay? Especially sa yung pera and career. In what you need, you have the 9 of Wands. Pagod na pagod ka na. Pero what you need is to fight. Huwag susuko, huwag mag-give up. Ito yung pagkakataon na talagang, alam mo yun, ilaban. Pero kung talagang hindi mo na kaya, ito yung panahon, sabi sa iyo, no, yung planetary alignment, to ask support. Okay? Supporta. Don't hesitate to rely on your trusted people, sa trabaho man, sa pamilya, your parents, or your family for support if you need to. Okay? Kailangan mo yan. May mga bagay na parang, ano ba, hindi ko na kaya, pagod na ako, hirap na ako. Kung yung pamilya mo, pwede kang i-assistance, diba? Humiram ka ngayon ng pera, o kaya humingi ka ng payo sa kanya, o kaya sa trabaho, pag purong-puno ka na ng ginagawa dito sa mga friend, ikaw naman mag-asikaso niyan, punong-puno na ako dito, ikaw naman na mag-asikaso. So, wag kang mahiya at wag kang matakot na talaga naman makipag-network and ability to really ask for other people's guidance for group activity, no? No man is an island, okay? Lalo higit, lalo ngayon, kung talagang hirap na hirap ka na. Pero nakita ko dito na you really need to really gain your power to really plan and execute. Plan and execute. Plan and execute. Yun ang magiging power mo ngayong buwan na to para mag-grow yung career, okay? Meron sa inyo pagod na kaya ayaw na mag-try. Ayaw na sumubok, ayaw nang magtanong o ayaw na lumapit doon sa ay pagod na ako, ilang beses na akong nireject, ilang beses na akong bumaksak dyan, wag na, ayoko na. Pero ngayon nakita ko talaga ang kailangan mo, isa pa Scorpio, laban pa. Nakita ko sa inyo may mag-exam ng licensure o mag-a-apply sa 10th job, pero sabi mo ayoko na, pagod na ako, napapahiya na ako, bumabaksak na yung moral ko. Pero sabi sa inyo ng spirits mo, laban mo pa eh. From the pain, from the hardship, and na dinanas mo, meron ka makukuhang bago simula eh. Napakaganda for you eh. Kaya wag mo sakuan yung mga bagay na mahalaga sa'yo. Ang kailangan mo lang talaga ngayon, mag-transform. Ibig sabihin, kaya ka pala dapa ng dapa o paulit-ulit ka nagpa-fail kasi meron kang dapat daw baguhin. No? Nito mga nakaraang buwan, nakaraang taon, paulit-ulit mo daw kasing ginagawa yung same solution, same action, kaya same outcome ka pa rin. Kaya with the transformation here, kailangan daw baguhin na yung atake mo. Either magbago ka ng plano, magbago ka ng diskarte, magbago ka ng script, magbago ka ng paraan kung paano mo kino-convince yung client or kung paano mo ina-attack yung iyong work. No? Pagbabagong yan, yun, boom, biglang mag-aasenso, biglang lalabas yung good outcome. Okay? The 9 of Wands being clarified by the Magician card. May power ka pa daw. May ability ka pa to create, to move, to manifest. Kaya wag na wag ka mapapagod, wag na wag ka hihinto, at wag na wag ka mag-give up. Okay? Because the ability this time to create, to make things possible ay nandito. So continue manifesting. Lahat ng tools nasa iyo para baguhin ang buhay mo at nasa iyo lahat ng kakayanan para i-create yan. Kaya don't stop. Believe in yourself. You have everything that you need para ma-create yan. Huwag mo isipin na, ay wala kasi akong ganito, ay wala akong ganyan, ay wala akong ganito, paano ako magagawa yan? Basta kaya mo, magagawa mo. Yung kasabihan nga na pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan, yan ang magiging power mo this time. Pag gusto mo talagang gawin yung isang bagay, lahat maiisip mo yung paraan, lahat makakaya mo diskarte, magagawa mo ng paraan yan. Pero pag ayaw mo, maisip mo, ay hindi ko kasi kaya, ay wala kasi ako dito, ay wala kasi ako nun. No, don't give up on your dreams and fight for it, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the 3 of Wands. Gusto mong ilaban, gusto mong expand kahit na maraming mga bagay na hindi ka nagigets. Ano? Para sabi mo, paano kaya yan? Paano kaya to? Hindi ko naiintindihan. Paano ko kaya i-execute to? Pero ikaw, you're ready to fight. You're ready to move. Handa ka mag-expand at umaksyon. Magandang bagay yan for you. Kasi nga, sabi mo, kaya ko naman aralin yan eh. Kaya ko naman isipin yan habang ginagawa ko. Halimbawa, pumasok ko sa isang pabrika, pero dati hindi ka naman nag-work sa pabrika, no? Ito yung first time mo. Sabi mo, hindi, move! Yan ang trabaho, kaya kong pag-aralan yan. Kaya ko yung aralin sa loob ng isang araw pag nandyan ako. Parang ganun yung mindset mo ngayon eh. Parang, may magtuturo naman sa akin doon. Gagabayan ako doon. Kaya ko yung malaman.
I can learn as I go. Parang ganyan. So ngayon, you're ready to move. At nakita ko na darating na yung ship, darating na sa'yo yung hinihintay mo, ang kailangan tagay action mo at pagiging alert mo, no? So, continue with that mindset na kaya kong aralin yan. Kaya ko pag-aralan yan. Ang mahalaga ngayon matanggap ako. Parang ganyan. Ano yung si Sebastian Stan, yung Hollywood actor, si Winter Soldier sa Marvel films. Dati nung bagets siya, nag-audition siya para sa mga role kahit na hindi niya kayang gawin yung mga kailangan doon sa role. Halimbawa, kailangan mag-horseback riding, dapat yung character magaling magmotor. Sabi niya, sige po, kaya ko po yan. So, pinag-aaralan niya, pag nandun na siya, ang importante matanggap siya. Yung parang mga ganon. So, yun yung nakikita ko sa inyo dito na parang kaya mong aralin yung mga bagay na hindi mo alam, pero ang importante, mapunta ka doon. Parang ganon. So, napakaganda sa nakakabilib yan na quality. Kasi ako as a Virgo, kailangan alam ko muna bago ko suungin, bago ko puntahan. Kailangan kami mga Virgo nakaplano na, nakasettled na, napag-aralan ko na bago kami sumuong. Pero ikaw nakita ko talaga, laban. Kaya ko yung aralin pagpunta doon. Parang ganyan. So congratulations. The Three of Wands, card of waiting, and something is arriving in your part. May darating ngayon. Is being clarified by the Page of Pentacles. Yes, aral. Tamang-tama yung pinag-usapan natin. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa ulit. Kasi yun yung power ni Page of Pentacles eh. Putting this in your priority. Kapag dumating na dyan, halimbawa, dumating na yung tawag, text, or email na, huy, Scorpio, tanggap ka na. Sabi mo, sige, go push tayo, kunin ko yan. Tapos saka ka lang mag-aaral pag nandun ka na. Kasi kaya mo naman eh. Mabilis ka mag-absorb ng information. Saka very resourceful ka. Alam kong gagawa mo ng paraan basta dumating lang, no? Kaya ang payo sa'yo, make this your top priority. Kapag dumating, aralin, buhisiin to make sure na magkatagal sa'yo yung blessing na darating. Okay? Talaga nagka-transform ka na. I'm very happy for you. In the area of your near future, you have the Five of Swords. Lahat ng hirap, lahat ng pasakit, lahat ng sinabi sa yung mali, lahat ng mga ginawa mo para lang magtagumpay, lahat yun worth it. Huwag mong isipin na, ay, sayang yun. Ay, gano'n nangyari. Huwag ka na mag-dwell sa past, ha? Huwag ka na mag-dwell sa mga pangit na pinaranas sa'yo, sa mga maling ginawa sa'yo. Always choose to move on. And huwag mo nang balikan yung tapos na. Kahit na hindi ka pinatawad o hindi nag-sorry sa'yo, kahit na nagkamali sa'yo, always choose to move on. Huwag mo nang bigyang buhay pa yun at i-big deal kasi yung ikot ng energy baka maging negatibo pa eh. So, always choose to be the bigger person, i-build mo ulit ang buhay mo, pulutin mo yung mga bubog sa puso mo na nakapanakit at matuto ka na lamang doon, and always choose to heal. Always choose to be on the bigger side, on the better side of life. Halimbawa, sa pamilya, nangutang sa'yo si kapatid, pero hindi binayaran, tapos kung ano pa pinagsasabi sa'yo, sabi mo, okay na yun, sige, kapatid naman tayo, move on ko na. Bas pamayanihin ko na lang yung samahan natin, yung ugnayan natin bilang magkapatid. Hindi ko na titingnan pa yung ginawa mo sa akin, kung pinaikot mo ko, hindi mo ko binayaran, okay na yun, sige. Mag-move on na tayo pare-pareho para makaalpas tayo sa bigat na ito. Parang ganyan. Pero make sure, Scorpio, kapag nag-move on ka, matuto ka doon. Okay? Kung halimbawa, example ko sa'yo, kapatid nga, na pinahiram mo, hindi binayaran, matuto ka na next time pag nanghiram, alam mo na gagawin mo. Kapatid ka pa rin naman eh. Kapatid ka pa rin. Pero mas pinamayani mo yung pagkakapatid ninyo kesa doon sa ginawa niya. Pero matututo ka pa rin na parang, next time sabihin ko wala na akong pera o kaya hayaan ko na siyang matutong tumayo sa sarili niyang paa at maghanap ng diskarte niya somewhere else. Parang ganun. Example lang yun na hindi ko sinasabing yung kapatid mo yung mangungutang sa'yo. Parang ganun yung analogy. Learn to move on from a painful experiences and then try to correct it on a different way. Okay? Five of Swords being clarified by the Two of Cups. Yes, it's all about connections, love, people that you trust or people na makakasalamuha mo, yung ugnayan nyo. Kailangan daw clear ang communication. Huwag mo nang bigyang buhay pa yung negatibo nga in the past. Learn to really value what you both have more than the monetary, more than yung mga nawala na o naging dahilan ng pagkagulo sa relasyon na ito. Isipin na lang na mahalaga ka sa akin, importante ka sa akin, mas mabuti pa yun kaysa sa mga nangyari before. Pero, sabi ko nga, dapat matalino ka na this time. Hindi ka pwedeng lalabas sa usapan na to na utu-utu ka pa rin o naiisahan ka pa rin. Learn to put boundaries, may hangganan, may limitasyon, pero sabi mo, pinapahalagahan ko po yung ugnayan natin. Okay? Nakita ko rin dito na may mga nag-fall short na communication sa trabaho. Halimbawa, may mga negotiation, agreement, or may nilalakad ka na pagbenta or client-based. Kung talagang mapanakit at hindi na kaya, learn to move on, okay? And choose your peace.
Pinagsama ko yung choose at saka peace, cheese. Choose your peace and gawin mo lang yung tama, communicate properly, okay? Wag kang sasabay sa drama, wag kang sasabay sa bulyawan, o pag kahit ikaw ay nauubusan ka na ng pasensya sa kausap mo, ay learn to control your emotions at maging formal ka pa rin, maging professional ka pa rin. Kung ito'y boss, ito'y co-worker o kliyente, kailangan gamay na gamay mong emosyon mo. Huwag kang mag-give in sa pain. Huwag kang mag-give in sa init ng ulo. Okay? Pamayanihin mo pagiging professional mo. Okay? In the area for challenge, una-una, you have vast vistas, expand your horizon. Yes, palawakin mong isip mo, mag-expand ka and search for more. Ang isip din, palawakin, be clear in your mind. Ang iyong damdamin, palawakin mo yan. Isipin mo na lang, kapatid kita, kaugnayan kita, hindi ko pwedeng sumabog dito. Isipin ko na lang yung long run, no? Yung long term nito. Kaya kailangan kalamayan ng emosyon. Kailangan lawakan mo isip mo. Another message, you have wondrous universe, walk in beauty. Yes, hanapin mo daw yung ganda ng mga bagay everywhere. Huwag mo lagi isipin na nega to, nega yan, to the point na lahat ng nega nakuha mo na. Kaya ngayon, always pag bumabangon ka sa umaga, isipin mo, ay, mananalo ako today, ay, makukuha ko yung magandang outcome, ay, hindi ako sigawan ni boss. Always attract and magnetize good things para makuha mo yung good outcome. Especially here, in the area of your challenge, you have the 5 of Cups. Swak na swak. Sabi dito, lagi mo tinitignan yung mga natapos na. Yung mga nawala, yung mga na-reject ka, na-disappoint ka, lagi ka pa rin nakatingin doon. Hindi nakakalimutan mo maganda ang buhay, masaya ang buhay. Meron pa naghihintay sa yung dalawang cup na punong-puno, hindi natatapon at para sa iyo. Pero ikaw busy ka nakatingin doon sa mga nawala, sa mga nasayang, sa mga na umalpas sa iyo na mga pangarap, pangako, pag-ibig, relasyon, pera. Lagi ka pa rin nakatingin sa negativity. Pero hindi mo nakikita yung magaganda na pwede mo pang yakapin, pwede mong kunin, pwede mo sungkitin, pwede mong angkinin. Kaya ngayon, ang payo sa'yo in your challenge, move on na. Move on ka na ha. Lalo na pagdating sa mga trabaho o pagkakamali sa'yo o pagkakamali mo na paulit-ulit nag-replay sa isip mo. Learn to move on. Ikandado mo na yan, ipadlock mo, i-mighty band mo pa, ikadena mo, inubing mo sa lupa, past na yon. Always move forward, okay? 5 of Cups being clarified by you have the Lover's card. Yes, it's all about what you put your commitment to in the past. Probably ngayon, baka nahiwalay ka sa partner mo, Scorpio, and you feel like ako na yung main sole provider ng pamilya, ako na yung kikilos, paano to? So, wag mo nang panghinayangan pa yung natapos na. Patawarin mo na rin sarili mo sa mga nangyari before and learn to move on. Meron ka pang chance sa buhay with the 2 of Cups here, may chance ka pa na baguhin ang buhay mo. Pero yung nakaraan, wala ka nang mababago doon. Move on ka na and mag-commit ka sa mga bagong bagay. Baka meron kasi wala na bagong trabaho o bagong negosyo, kung nasaan yung puso mo. Because Lover's card is all about your love, your passion. Saan ka ba masaya, saan ka ba maligaya, doon ka magsimula. Okay? Baka doon makita yung desired path mo o kaya doon makita yung talagang naka-destined for you. Halimbawa, dati, natanggal ka sa trabaho. Mahal na mahal mo yung trabaho ngayon sa bangko, halimbawa. 20 years ka na dyan, halimbawa lang example lang, para magets mo to. Tapos ngayon na lay off ka, natanggal ka, hindi mo matanggap na bakit ako yung tinanggal, ako yung pinaka-loyal dito, bakit niyo ako tinanggal. And then now, sabi mo, paano na to? Nagkukulong ka sa kwarto mo, iniisip mo, bakit ako tinanggal doon, na ba ginawa kong mali, dapat pala, nakiusap ako, dapat pala ganito, ganyan. Tapos ngayon, sabi sa'yo ng spirits mo, huy, move on ka na, tapos na yun, wala na yun. Ngayon, magbukas ka ng bagong pintuan para sa'yo. Teka, saan ka ba magaling? Saan ba yung love mo? Saan ba yung passion mo? Magaling ako maghalaga ng halaman. Tapos yun, nag-aalaga ka ng halaman everyday. Tapos sabi ng apo mo, uy, YouTube mo yan, Lola, baka pwede kang magpayo ng paano mag-alaga ng orchids, paano mag-alaga ng mga chrysanthemum, kung ano may mga alaga mong halaman sa bakuran mo. Yun, boom. Yung passion mo, naging trabaho mo pa. So, ganyan yung example. Kung ano man yung mga bagay na natapos na before, hanapin mo yung passion mo this time. Kung saka magaling, saka masaya, saka na-energize, yun ang gawin mo. Baka yun pa magdulot sa'yo ng kaswerte o pera in the near future. Okay? Use your passion, use your love, that will lead you to your success. Okay? Ngayon, kailangan talaga mag-transform. Patayin mo na yung dati, wala na yun, past na yun, and transform. Rebirth for you. Okay? In the area of your fortune, bigyan ka tatlong cards. Una-una, you have your spirit guides are near, seek their advice. Yes, pag may mga panahon na malungkot ka, nag-iisa ka at nalilito ka, pumikit ka lang and pakiramdaman mo yung spirit guides mo kung ano yung information na makukuha mo. That are your spirit guides or angel guides or si God na nakikipag-usap sa'yo. Okay?
Another message you have, unexpected gift will bring you great fortune. Uy, meron daw magbibigay sa'yo ng unexpected gift ngayon. Baka payo, pera, baka may magpapautang sa'yo, or may magbabayad sa'yo. O kaya, meron sa'yo magtuturo, uy, Scorpio, may opening doon, pura tayo. So, asahan mo yung mga unexpected happening this time, magdudulot sa iyo yan ng great fortune. Baka mamaya manalo ka pala sa loto, you never know, di ba? O kaya meron ka sinalihan na contest, bigla ka manalo, ikaw yung grand prize, who knows, di ba? Another message you have, a powerful ally will help you achieve your goals. Yes, meron darating daw sa iyo ngayon na mga makakatulong mo. So, sabi ko nga sa inyo kanina, kung meron kang suporta mula sa family, huwag ka mag-hesitate na humingi sa kanila ng tulong. Makakatulong yan sa iyo moving forward. Especially here with the Three of Swords, nagisimula ka pa lamang ulit bumangon. Baka mamaya na nanggaling ka sa pagkalugi o pagkawala ng pera, yung ipon mo, naubos mo, o kaya may nagsarang trabaho, anything. Baka nahiwalay ka, no? Ito yung panahon na ibabangon mo ang sarili mo. At nasa area of fortune, ibig sabihin, unti-unti ka na nakapag-move on. May power ka na ngayon to really bumangon ulit at magsimula ulit. Kung meron kang plano siguro, Scorpio, sayo mo, ay try ko kaya magnegosyo, try ko kaya mag-sideline, magtinda dito, magtinda dyan, o mag-apply doon. Ito na yung panahon mo para bumangon. Kaya sinasabi ko sa iyo dito na be kind to yourself. Kasi nag-a-adjust ka pa eh, nagka-transition ka pa eh. Ito, death card, card of transition. Binubuhay mo ulit ang sarili mo from all the pain na dinanas mo. At ako, believe ako sa iyo kasi malakas ang loob mo ulit sumubok. No? Susubok ka ulit, mag-try ka ulit, and that is the path for greatness. Okay? Three of Swords being clarified by the Five of Wands. Yes, ang galing ka sa pagkalito, gulong-gulo. Siguro maraming tao sa paligid mo nagpapayo sa'yo na, uy, Scorpio, gawin mo yan. Scorpio, gawin mo to. Wag yan na gawin mo. Mali yan. Ito gawin mo. So parang gulong-gulo ka na. Ano ba talaga papakinggan ko? Naghihilom pa lang ako. Maraming tao sa'yo nagdidikta na itong gawin. Huwag ka magstay. Huwag ka tumambay dyan. Mag-move forward ka na. Pero hindi nila gets kung ano yung nararamdaman mo eh. Hindi nila gets kung ano yung na-experience mo. Kaya ngayon sabi ko talaga nararamdaman ko na kailangan mo ng buo sa isip mo yung gagawin mo, bago ka kumilos. Kasi doon nagsisimula yung sigasig. Eh. Parang, okay, ready na ako, try natin. No? Kaya kailangan i-harness mo yung power mo, i-harness mo yung puso mo na magkaroon ka ng solidifying at saka clear in your mind. Clear in your mind muna bago ka mag-try. Kasi baka mamaya hindi ka pa pala convinced o hindi pa pala buo sa isip mo, nag-try ka kaagad, baka masayang lang. So ngayon, just harness the power na magkalinaw muna. Magtanong-tanong ka muna sa iba't ibang tao. Kapag natimbang mo na at naisip mo na yung right way, then go push. Mag-move ka na. Pero ngayon nakita ko talaga na some of you, takot na takot mag-try kasi marami ka kompetensya. Baka meron iba sa inyo, Scorpio, na very, very competitive ang yung ginagalawang mundo. And you feel like, kaya ko bang lamangan siya? Kaya ko bang manalo? Kaya ko bang maging matagumpay din? Alam mo, wag mo isipin yung competition. Ang isipin mo sarili mo. Okay? Kasi nanggaling ka from the pain eh. Buuin mo muna ang sarili mo bago mo isipin yung mga tao sa paligid. Yung chapter 35 niya, iba sa chapter 1 mo. No? Magkaiba kayo. Kaya hindi mo pwedeng tignan o i-compare yung sarili mo sa kanya. Ang focus mo, ikaw, bumangon ka, magkaroon ka ng solidifying na plano, at yun na-execute mo. Okay? In the area for divine advice, you have hold your vision. Yes, yung pananaw mo, eyes on the prize, eyes on the target. Kailangan nakatutok ka dyan. Don't give up. Kayang-kaya mo pa yan. Okay? You have the magician here. You have the power to manifest and create your future. Kaya, don't give up. The message, you have meditate and contemplate. Yes, ito yun. In the times of isolation, in the times of pagkalugmok, pagkabagsak, at iniisip mo saan ba ako nagkamali, ano ba dapat kong gawin, siguro sinisisi mo sarili mo, hindi mo pampatawad ang sarili mo o ibang tao sa nangyari. Ngayon, meditate ka sa mga panahong mag-isa ka o nagkukulong ka sa kwarto. And doon sa meditation mo, doon ka kakausapin ng iyong spirit guide o yung angel guide. Doon mo makukuha yung spiritual download na parang, oo nga po, tama po kayo, God. Di ba pag po nagdarasal kayo, kapag nagdarasal ka ng sobrang painful, and then kinakausap mo si God, bigla-bigla nagkakaroon ka ng, oo nga, no, dapat ko to gawin ko. Bigla may download of information at yun yung spirit guides mo, angel guide mo, at si God kumakausap sa'yo. Kaya, meditate para malaman mo yung next big step mo at luminaw ang isip mo, okay? In the area of what your guidance from the above, you have the Six of Wands. Six of Wands, card of victory. Sabi dito, may pagkakataon ka magtagumpay. Meron kang panahon at meron kang opportunity to succeed. Ang kailangan mo na talaga ngayon, maging bukas palad ka sa mga taong tutulong sa'yo. Especially po in your planetary alignment, halos lahat sinasabi sa planetary mo na kailangan ng tulong ng ibang tao.
hindi mo kaya mag-isa. Lahat dyan, pwede kang makahingi ng tulong para gumaan ang ginagawa mo. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Nanggaling ka na sa bigat, nanggaling ka na sa pagkalugmok, huwag mo isipin na kakompetensya mo sila. Isipin mo na, ay, meron ako mapupulot sa kanya, meron akong idea na makukuha sa kanya na pwede kong i-apply sa akin at para all in all, pare-pareho kami umabante. Okay? Ngayon, isipin mo your self-growth, your financial growth, at mag-uugat yan sa tulong ng ibang tao. Ngayon, magsipag ka, ituloy mo lang yung ginagawa mo, patungo ka na sa tagumpay mo. Okay? The Six of Swords being clarified by the World card. Tingnan mo naman. World card's all about you succeeding in life. Kaya yung mga past heartbreak, yung mga past mong makadurog puso, isara mo na yun. Close that cycle and always choose to begin. Okay? Wag na wag kang mauupo dyan at nag-spend ka ng isang buong buwan na umiiyak, nakalugmok, nakalubog. Always choose to move. Okay? Because you have the world. The world is your oyster, ika nga. Ibig sabihin, marami pang posibilidad, marami pang pwede kang kunin, sungkitin, abutin. Meron ka pang 2 cups here na pwede mo yakapin. Ibig sabihin, bukas na bukas ang mundo para yakapin mo at magtagumpay ka dyan. Okay? You have enough. You have enough in your life and always choose to move. Okay? Ang outcome mo, Scorpio, ito yon for September, pera and career. You have, wow, 2 of Swords. 2 of Swords all about you. Bukas na bukas ang mata mo. Okay? Dati hindi ka makapag-decide, takot na takot ka humakbang kasi maybe you're afraid to fail, you're afraid na baka bumagsak ka na naman, masaktan ka na naman, o mauwi na naman sa wala ang lahat. Ngayon, sabi mo, hindi, kailangan ko tapangan, kailangan ko mag-transform. Kasi kung papasukob ka sa takot, sa alinlangan, sa failure, paano aandar ang buhay? Ngayon, natutunan mo na yan. At nagising ka na sa katotohanan. Nakita ko rito na kung nahihirapan ka mamili sa dalawang landas, meron pa daw ibang option. Okay? Meron pang ibang paraan, ibang way of deciding things. Kaya kung ngayon meron kang pinag-iisipan, sa'yo mo pupunta pa ako doon o dito, baka meron pang ibang better pa na lugar or option para sa'yo. With the eclipse here, nakita ko with the moon, meron po tayong dalawang eclipse ha, lunar and solar. Ito talaga yung mga changes sa life mo. Mga pagbabago na kailangan mong daanan, kailangan mo yakapin, kailangan mo mag-transform in order for you to come up on a better solution, on a better decision. Kaya, kalmahan mo lang. Relax and feel within you. Nasa core energy mo si High Priestess. Ibig sabihin, pakinggan mo ang puso mo, pakinggan mo ang instinct mo sa kung anong decision ang pupuntahan mo. Okay? Narinig ko, your decision is the right decision. Kung ano man yan. Scorpio, the 2 of Swords being clarified by the Knight of Swords. Yes, huwag magmamadali. Knight of Swords all about fast movement, hindi pinag-isipan, lumarga lang, bara-bara lang. Ngayon, sabi dito, take your time in making decision, balansihin, magtanong-tanong ka kung kani-kanino para alam mo kung ano yung magiging sound action. Sa huli naman, ikaw pa rin mag-decide eh. Basta malaman mo lang yung opinion nila, timbangin mo, and ikaw magka-come up ka on your own decision moving forward. Kaya ngayon, huwag magmamadali and feel it within you, your next big step. Okay? Scorpio, that is your September pera and career. Tandaan, ito'y gabay lamang at payo. Ikaw pa rin ang magdidikta ng iyong kapalaran, Scorpio. Nasa kamay mo ang iyong buhay. Gawin mo ang nais mong tama at sundin mo ang iyong puso. Okay? Comment down below. Thank you po for watching. Sana po yung naka-resonate ka. Thank you for watching hanggang dulo. This has been James for James Sarah PH. God bless everybody.